Kasama po ba kayo sa tropang ganito? Yung sa tuwing may nababasa kayo o may napapanood kayong vlog na hindi ninyo gusto, tinatawag nyo kaagad na bopols ito. Kasama po sa ating right to free speech o sa karapatan po natin sa malayang pamamahayag na pwede po nating sitahin, kontrahin o batikusin ang post po ng kahit sinong vlogger din kapag pasok po ang ating sasabihin sa konseptong tinatawag nating fair comment doctrine. At para po pumasok ang komento ninyo sa doktrinang ito, dapat po munang matuto tayong paghiwalayin ang isang facts o isang katotohanan sa isang opinion lang po natin. Kaya nga po kung napapansin ninyo, sa tuwing nagsusulat ako, karaniwang inuuna ko muna ang facts sa bandang unahan ng mga akda ko. At kapag nabasa na po ninyo ang mga katagang sa pananaw ko, o sa palagay ko, o sa tingin ko, ito po ang palatandaan na magsisimula na po ang opinyon ko tungkol sa mga facts na ito. At napakahalaga po nito dahil kapag pinalabas na po ninyo na isang fact, ang isang dapat opinyon lang ninyo, posibleng makasuhan na po ng cyber libel kayo. At ang pangalawa, kapag nagbibigay na po ng criticism kayo sa content ng ibang tao, siguraduhin niyo po na dapat maliwanag na nakalatag ang basehan po ng inyong kritisismo. At katanggap-tanggap lang po ang isang basehan kapag verifiable po ito, katulad po ng mga batas at mga totoong photos, videos at mga dokumento, ang mga sinabi ng mga eksperto at syempre po ang mga sarili at personal pong karanasan ninyo. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, sa tuwing may kinukontra po ako, karaniwang pagkatapos ko pong sabihin na mali po kayo, ay ilalatag ko po kaagad ang basihan ng kritisismo kong ito. At ang pangatlo, kapag nagbibigay po kayo ng kritisismo sa content ng ibang tao, iwasan niyo pong maging malisyoso sa pagbibigay po ninyo nito. At ang pinakamadali pong paraan upang maiwasan ang malisya sa kritisismo po ninyo ay kapag nakafocus lang po kayo sa content mismo at hindi po sa pagkatao ng gumawa ng content na ito. Dahil napakalaki po ng pagkakaiba ng mga katagang mahina ang content mo kumpara po sa ang hina naman ng utak mo. Dahil ang pangalawang halimbawa po ay posibleng cyber libel na ito. Sa panahon po ngayon kung saan ang lalakas na ng loob ng mga tao na magkomento ng kahit na lang ano-ano, napakahalaga po na malaman ninyo ang mga limitasyon ng karapatang ito upang hindi po mapapahama kayo. Gina.